The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Ang never say die is nothing new. No? Nakita naman natin yan, marami nang gumagawa niyan, not just in sports, but in life as well. Pero para i-embody, alam mo bang, never naman sinabi ni Sonny Jaworski yung never say die. Ito kasarapan eh. Si Sonny Jaworski, si Coach Sonny Jaworski, o Bobby Jaworski, o si Big J, hindi yan, hindi yan madrama. He is my no-frills coach. Walang pakialam niya kung anong nagaganap sa sa media or anything. But when he talks, people listen. When he says things, his players follow. Yung fans niya sumusunod sa kanya. Bakit? Kasi meron siyang tinatawag na commanding presence. And he commands respect. Ibibigay mo talaga yung respeto mo sa kanya because yun ang nire-represent niya. He never says, oy, never say die tayo, ha? Sa dulo na lang when people started coining yung word na never say die. Basta ito sinasabi niya, sa napakaraming mga times na tayo encounter din, ito sinasabi niya palagi, hindi tayo titigil lumaban hanggang hindi tumutunog yung final buzzer. Wala akong pakialam kung lamang ang kalaban ng 30, 25, 40. Lalaro kayo na parang humahabol pa rin tayo. Yun si Sonny Jaworski. No such thing as 25-point lead, last 2 minutes. No. Hanggang merong tsansa, merong time. He will make sure that his players himself, his players, and everyone else involved sa team niya would go down fighting. Never niyan sinabi, oy, never say die tayo. Ha? Iba yun eh. Diba? Kasi meron mga iba dyan. I'm away. But now, since you're broadcasting, aside from that, you became really popular. Para sa akin, when you became the PBL commissioner, probably 9 years. So, paano yung nag-transition nun? Who gave you the job as the PBL commissioner? How did that work? Ano yun eh. Maraming naganap sa buhay ko na naniniwala ako was handed to me by God himself. Wala namang iba eh, di ba? Basta you put yourself in a position na gagawin mo yung trabaho mo and you will perform yung duties mo and you will make sure that yung responsibilities mo, yung obligations mo are met. Nung time na nagkahanap ang PBL ng
commissioner was a time I was running yung dual ang role ko noon eh. I was executive producer of the Philippine Basketball Association Games. No? Pag sinabing executive producer, I was running the coverage. So sa akin yung coverage, ako lahat yon. I will put yung stories namin together. I will make sure that smooth yung takbo namin, yung mga cameras were placed. We had directors, we had producers, but I was on top of that. No? Tapos, that started in 96 and it ran until 1999. Noong 1999, 98 yata, binigay sa vintage yung coverage ng PBL. I volunteered na pwede ba ako na lang yung PBA since tumatakbo na siya, naayos na namin, na-streamline na namin, hawakan ko na yung PBL kasi no one wanted to take responsibility kasi sabi lang wala daw pag-asa yung PBL, it was a dying league. Okay. Na-challenge ako doon. Tapos, 1 year, 2 years, nagkasama kami ni Coach Yeng. Si Coach Yeng parang kuya ko yan eh. Nung may book pa yan, diba? Pinagkakamalang nga kaming siya si Chino, ako si Yeng Giao, diba? Bago pagtambuhan si Coach Yeng, okay? Pero alam ko mainit na ulo talaga niyan. Pero ano yan, iba yan, love ko yan. Kuya ang team ko dyan kay Coach Yeng. Kung merong isang tao na mamahalin mo, di ba? Ano kasi kami yan eh, may pagkapareho yung wavelength namin yan. Hindi ko rin alam na ito si Coach Yeng pala, nakita niya na pwede ako at some point na maging parang palit niya. Parang in a way, di ba? May sasabi sila mga era pa rin. That I can, at one point, pagka nasanay na ako sa pagpapatakbo ng coverage, mag-migrate towards running the league. But I never saw that. I never felt that. Siguro nakita rin ng mga ibang team owners na nandun sa PBL at that time, particularly the late chairman that we had then, si Mr. Robert Kuan, who built the Chowking franchise chain of restaurants. No? Siya yung isa sa mga nakakita doon sa what I was capable of doing. Kasi hindi ko naman in-applyan yung trabaho ng PBL commissioner. Eh. Maniwala kayo sa hindi. Sa simbahan pa ako pinahahabol ng mga yan. Nagsaserve kasi ako dito sa, hindi ako dito sa San Felipe Neri sa church natin nagsaserve. Malapit sa St. Andrew the Apostle ako nagano. So, nasusundan ako doon sa mga team owners para i-convince to take the job as PBL commissioner because reluctant ako noon noong 1999 kasi iniisip ko, sakit sa ulo to. Tawag nga nila consumissioner, di ba? Pero nakita ko yung challenge eh. And a dying league, no? A dying league na sabi nila patay na in 1998 hanggang 2010 na pa-survive ko. Iyon, ano yun? Feather in the cap, pero syempre kung ano nagawa mo doon, what I've learned, no? Yan yung ginagamit ko naman na basis pagka nagko-comment ako on anything basketball, di ba? Parang tipong, katulad niya, kasususpend lang ng PBA sa 4 na referees nila. Kasi for a call na nakita nila. Yan yung mga tinatawag natin ng mga phantom calls, di ba? Bakit ka tumawag? Wala ka naman nakita. Kasi nag-anticipate ka. Now, kami noon, nai-eliminate namin yung mga ganyang bagay. Kasi nakatuto kami sa games. Alam niyo ba kami in 2006, we were already applying the challenge. Pero limited lang. Ang challenge namin noon was yung tamang yung 3-point shot kung nakatapak yung paa sa linya or legal yung 3-point shot. No? Tapos yung wrong free throw shooter pagka in-award mo or yung wrong nabigyan ng foul. Umabot kami sa point na yung mga coaches agreed na pati yung goaltending isama na po natin kasi dahil nga sa background ko sa television, sa audio and visual, nagawan ko ng paraan na yung mga angles ng mga cameras namin were being recorded separately and I had my referees reviewing. Alam mo, hindi sa pagmamayabang. I think yung technology, crude as it was, nauna pa kami sa NBA to apply yung review. Actual review. At saka may mga tao talaga kami, yung mga referees namin, were trained to review the games instantaneously. So, ikino-correct namin under what is called the principle. Kailangan natin yan. 2006 yun, ha? So, Chino, do you think
I think PL as a commissioner, what do you think are your biggest achievement being commissioner of that year? Ako yung seeing the former players na nakatrabaho namin, nakarating ng PBA, in general, tapos nakapag-build ng better lives. Tapos pagkatapos ng mga career nila, they have become coaches. Yung mga sinusundan ko ngayon ng mga ibang players. Yan, sila Coach Chito Victorero. Yan, sina Mark Pingris, di ba, natapos na ang mga career. Si Gabe Norwood, ang dami niyan. Sina Coach Topex Robinson. Alam mo, pag nakikita ko sila, kahit yung mga referees namin, and all those who went through the portal of the then Philippine Basketball League, yun sa akin ang achievement. Hindi ko achievement yun, achievement ng Philippine Basketball League yun. It just so happened that I was given the mantle of authority to run it for almost 12 years, no? Pero yung contribution mo doon is your contribution to basketball itself. No? Yung Philippine Basketball, yun yung contribution ng Philippine Basketball League. Hindi contribution ni Chino Trinidad. Nagkataon lang na si Chino Trinidad was tasked, no, to help build a struggling basketball program altogether. Kung itong nakikita natin na SBP ngayon sa mga basketball ng Pilipinas, malaki po ang contribution ng Philippine Basketball League. In fact, the first cadet system was instituted because of inputs coming from the Philippine Basketball League. And it was the Philippine Basketball League that produced or that provided the first players of what has become the Gilas program. Bago pa magkaroon ng Gilas 1.0, JB Casio, Mark Baroka, Chris Chu, Aldex Ramos, yung shooter na parang si Wolverine, Benedict Fernandez na may restaurant sa Baguio, okay? Ito yung mga players na nag-form of what eventually became yung inyong Gilas ngayon. So, yun, pag nakikita ko yun, natutuwa na ako para sa Basketball League. Mo yan, sobrang it goes beyond basketball, no? Remember, we're very passionate as a commissioner nung ano na yun. So, again, I really appreciate the time spending. Yung development, no? Different basketball development now compared to 20 years ago. Nag-improve ba tayo? May dumagdag ba? How is it right now? Ang mga players, in terms of skills, in terms of development, in terms of what is available to them, no? Yung mga training. Ngayon, meron ng mga skills coach. Nakita ko, yung katulad ni Mark Baroka, si Mark Baroka. Ayan, kasi si Mark Baroka was pure grit. Ilang taon na naglalaro si Mark Baroka. Hanggang ngayon, serviceable pa siya. Kasi nag-invest siya sa sarili niya. And he took a coach na sumasama sa kanya sa game. Wina-warm up siya, pagka nag-break. Sinusundan ko pa nga sa Facebook yun eh. Ang pangalan ng, ang tawag doon sa coach niya, si Simple Grind. Alam mo ginagawa niya? Tinututukan niya talaga si Mark Baroka. Yung isa sa mga drills, no? Ito, maganda to para sa mga players ngayon. Pwede niyong i-prolong ang inyong career kung mag-i-invest kayo properly. Imbis na bibili kayo ng bagong iPhone, bibili kayo ng mamahaling relo, bibili kayo ng mahal na kotse na alam niyo naman pag nilabas niyo ng kasa o yung vehicle, yung shop, no? Nagbenayaran niyo na, depreciated na siya by at least 25%. Okay? Mag-invest kayo doon sa inyong overall yung not just the skills, no? Pero yung conditioning nyo, yung nutrition nyo. Mark Baroka, tinuruan siya, nakita ko, nag-best player pa siya nung isang game nila. Nagulat nga ako, imagine mo, ang tanda-tanda na ni Mark Baroka. Deadly pa siya. Alam mo, tinuro sa kanya, yung pagka-parating ka sa break, kasi di ba point guard ka? Pag nakasag yung nagsag yung tao, ayaw ka bantayan. Di pull up, tirahan mo,
na-develop ni Mark Baroka na gano'n siya ka-deadly because of what? Dinededicate niya yung sarili niya doon. Ito yung mga bagay na available. Yung ano kasi, yung skills and everything is relative yan na para sa mga nanonood sa atin. Lahat yan relative. Ang hindi relative is your dedication to your craft and how you invest kung paano ka magpo-progress. Kasi kung aasahan mo na gagaling ka mag-isa, it will never happen. You have to take care and nurture your skills. Huwag kang umasa doon sa coach mo lang. Kasi yung coach mo, meron siyang 14 other players na kailangan alagaan. Kailangan niya siguraduhin pogi siya. Kailangan siguraduhin niyang nananalo siya. Kasi ang concern ni coach, hindi lang ikaw. Ang concern niya is manalo. Ang concern niya is manatili siya sa trabaho. Hindi naman lahat katulad ni Tim Cone na para kumbaga haligin na ng PBA. Magkamali man yan o hindi, tatanggapin ng tao kasi he has earned it. Ilan lang ang Tim Cone dito sa Pilipinas, di ba? The winningest coach in PBA history. Nagpanalo pa sa atin sa Asian Games ng gold medal. Pero ilan lang ang magiging Tim Cone sa atin. Pero maniwala kayo sa hindi. Hindi nyo pwedeng asahan ang inyong mga head coach to develop you. If you want to develop further, you have to do or you have to develop yourselves. Huwag kayong umasa sa iba. Mag-invest kayo. Yun yung difference. Yun yung nakikita kong difference. Having seen the evolution of basketball here in the Philippines, ang tinatanong nyo, mas magaling ba ngayon? Mas maganda ba ngayon? Yun ang drift ng question eh. Mas malaking advantage because everything now is right there. Kesa kung ano-ano pinanonood nyo sa YouTube o sa Facebook, na mga babae kung ano-ano pinapakita sa inyo, mga produkto na niloloko lang kayo, tignan nyo, ang daming nag-o-offer ng mga free na mga skills na akala nyo walang pakinabang, akala nyo highlights lang. Huwag kayong manood ng mga dunk. Panoorin nyo kung paano yung, halimbawa, yung, kilala nyo naman si, di ba, si Hakeem Olajuwon, yung Dream Shake. Ilan na ang gumagawang player ka dito sa, di ba, yung Dream Shake, pati si Kobe Bryant, Kobe Bryant, nagpaturo siya dito kay Hakeem Olajuwon. Hanggang ngayon, relevant pa. Tignan nyo, search nyo, Hakeem Olajuwon, Dream Shake, nandyan. Okay. Yun sabi ko, laman ang generation ngayon because everything is right there. Si Kuya Rino Kahit Kuya Rino, may mga ibang players, mga non-aspiring players. So do you think na kahit, if they have the skill pero hindi nakapasok, paano naman sa mga scouts? Do you think kailangan YouTube kahit wala sa varsity? Pero napansin sila sa YouTube, do you think that is way then to show their skills? Ano kasi ito pumapasok tayo sa isang yung scouting kasi o yung connection. Ano ito yan ever since has been a yan ang tinatawag natin na yan ang mga yan yung mga tinatawag na challenges o yung mga tricks of the trade. Siyempre, pag may ahente ka na magaling, malakas magbulong, kaya-kaya ka ipasok. It's 16 hours. Maraming scouts, no? Ako nga, natatawa eh. Kahit nung hindi pa naman ngayon, kahit nung panahon pa namin or even before our time, maraming mga nagsasabi ng mga scouts, pero hindi ko alam, baka yung mga scouts na to kailangan ng salamin kasi minsan they're looking somewhere else, di ba? Yung hindi ko alam kung malalabo ang mata, baka hindi pinapakain ng kalabasa ng mga magulang nila nung bata sila, kaya hindi nila nakikita ng malinaw. But a good scout will find what is called the unpolished gem in a player. Ayaw mo ng player na, well, syempre, yung mga players na magagaling na, matik na yan, kukunin na yan. Either sa high school, sa college, o sa professionals. Pero titingin ka ng player, ano ba yung hinahanap mo? Yung mga scouts kasi, yan, gusto niyan mga finished product na. Pero ang gusto ko na scout, isasabihin niya sa akin, bakit kukunin ko tong player na to kahit unpolished yung skills niya? Kasi meron siyang grit, meron siyang dedication, magandang attitude niya. I will always take
a player who plays with all heart than a solidly skilled player. Kasi sa akin, at the end of the day, yung skills, madaling ituro or na ituturo. Yung puso, yung pagmamahal sa game, yung pagre-respeto sa game, hindi na ituturo yan. You are either born with it or you don't have it. Ganun kasi yun eh. Yun yung mga qualities na hahanapin mo sa player. Kung yung intrigue ako, unpolished gem. Can you name somebody specific na who's unpolished that be a gem 2 years from now? Ako, ang maalala ko na unpolished gem dati pero napakasipag. Ewan ko, inabot yun si Freddy Abuda. Oo, siyempre naman. Saan yun eh? Team yun. Diba? Oh, meron pa isa. Akala nila walang kapupuntahan. Malakas lang ang katawan, kaya magbuhat kahit 4 na sako ng bigas. Alvin Teng. Oh, yes. Si Robocop. Robocop. Alam mga reference. Diba? Nakita namin. Na-develop niya yung sarili niya na maging perimeter player. Si Coach Sonny Jaworski, ilang players yung panapon na, binigyan niya ng career, binigyan niya ng break. Kasi si Coach Sonny Jaworski is a believer na sa akin, ang unang-una kong gustong makita ay yung pagmamahal ng manlalaro ko sa game. Wala yung mga superstars yan, yung mga galing. Sabi ko nga sa inyo, yung shooting skills, yung dribbling skills, no? Yung passing skills. Well, merong mga bata na pinapanganak na minaturalesa. Pero, mas importante yung merong pagmamahal sa laro. Kasi, everything stems from that. Doon magsisimula ang yun ang building block or building blocks of a player na destined to be great. Nako, sa susunod pag-uusapan natin yan, ang dami mga players na ganyan, yung akala mo, wag ka na lumayo. Si Mark Pingris. Bakit? Ano bang skills meron yan? Ha? Ang bigat ng kamay, di ba? Pero lintik ang puso niyan. Ang attitude niyan. Makikipagpatayan sa bola yan. Yan ang mga tipo ng players na gusto kong ilalagay sa team ko. Meron akong isang player. Ito, hindi siya unpolished gem. I think he is a gem na kailangan lang ng i-polish mo pa rin, di ba? Kasi para mag-shine ng isang, ang tawag ko lang, iskubahin mo pa ng konti para kuminag. Polish na rin ang tawag natin doon. Abangan nyo, ako naniniwala ako na mayroong kalalabasan yung si John Amores, yung nag-amok, yung sa JRU, yung kinuha ng Northport. Abangan nyo yun. May ano yun, merong bukod doon sa kanyang dark past, no, na marami pang hindi marami pang hindi nagpapatawad sa kanya. The mere fact na binigyan siya ng PBA at Northport ng new lease on life. But before that, yung liga ni Manny Pacquiao, yung MPBL, nabigyan siya ng pagkakataon na mabuhay uli sa larangan ng basketball. Yung batang yon, I think, may kapupuntahan yun. So, Chino, dami na mga PBA players, no? So, kay Erwin, mga previous episode namin, tatalo na labang si PBA ko. So, si para Erwin, si Junmar, para sa si Atin Premono. Para sa inyo, where you know, sino best? Or maybe a few players you really represent the PBA? Si Junmar Fajardo ngayon is untouchable. Ang tawag sa kanya is, he is peerless. No? P-E-E-R-L-E-S. Wala siyang katapat. Okay? Kasi unang-unang malaki siya. Okay? Malaki, masipag, sa Bisaya, really humble. Humble. Okay? Pinaka masaya para sa akin, no? He is the most disciplined player in terms of controlling his temper. Diba, naalala mo yung away yung may Ogang na nag-order na sakta natin yung Australia tapos nagkagulo ng 2018. Diba si Junmar Fajardo, si Gabe Norwood,
si Baser Amer, 4 lang silang natira, nakalimutan ko isang player. Si Junmar Fajardo naglarambulan daw, nakatayo siya, hindi siya nakihalo. Hindi siya nag-lift ng kamay, wala siyang ginawa, tumayo lang siya doon. Okay? Nung nandito yung Dominican Republic, di ba, si Junmar Fajardo, wala namang ginagawa. Sinapak nung isang player ng Dominican Republic, nakita ko ba siyang nag-retaliate? Wala, di ba? Anong ginawa niya? Naglaro lang siya. Bakit? Kasi ayaw, papagalitan daw siya ng mami niya. Yung mami ni Junmar passed away during yung COVID. No? Alam mo yung ganun, para sa akin, yun is my measure of greatness. Pero, hindi isa ang great players o greatest player. Ang great, abante na ako ng konti sa usapan natin. Greatness, like beauty, is in the sight or in the eyes of the beholder. Depende. Kung ano ang great sa inyong dalawa, might not be great for me. O yung what, and same thing, no? Vice versa, di ba? Kasi subjective na tayo eh. Iba yung ganda na gusto nyo, iba yung laro na nakikita nyo. Pero, ito, sa susunod, gusto nyo, ubusin din natin ang oras natin. Ilalatag ko sa inyo, some of the greatest players that itong generation na to never saw play. I-share ko sa inyo yung isang season that si Ramon Fernandez nearly or missed averaging in triple-double. Alam niyo ba itong 1984 yata kami noon eh. Naglalaro siya sa Beerhausen. O 85. Si Ramon Fernandez, parang was 2 assists or 2 rebounds away from averaging a season, sa buong season, in triple-double. Hindi ba tayo, pag naka-triple-double tayo doon, akala mo, piyesta na? Mon Fernandez did that for 1 season. Kaya naging MVP siya of that season. And I have highlights of that to show you. Para sa akin, isang measure of greatness. And for a player to win 19 championships in 19 seasons, win 4 MVPs, to still be the leading all-time scorer, all-time rebounder, and all-time shot blocker yata. I think yung tatlong categories na yun, hawak-hawak pa ni Mon Fernandez. So, if you look at great players, meron kang, itong era na to, itong era ngayon is Junmar Fajardo's generation. Yung 80s is definitely si Ramon Fernandez. Pero yung 70s, meron pang isa. Yung kahit nakapikit, hindi nagmimintis. Alam nyo, gusto ko i-share sa inyo one time. Hindi, talaga kailangan ibalik nyo ako dito because I will share with you rare footage of who Bogs Adornado was and what a dead shot he was. Kung gaano katindi ang kamay ni nitong si Bogs Adornado. Naku, grabe. Parang may PC ang kamay. Tapos, lalayo pa kayo, di ba? Talagang ang dami mga greatest players na hindi kasi, itong kasi nakafocus tayo lahat kay Abay, kay Junmar Fajardo, which is good kasi ngayong era na yan. Pero, ilatag natin lahat sila so that we will have a better appreciation of who the greatest players who ever laced those rubber shoes sa PBA in its almost 50 years of existence. Dahil na pag-usapan. Speaking of generations, no? You think yung malaking difference ang PBA noon versus ngayon? Sorry, ano yan? Sorry, na-miss ko. Ano yan? May anong difference ng PBA ngayon at saka dati? Yes. Parang nawala yung connection ng tao sa PBA. Kung bakit, alam mo, bakit games lang ng Ginebra o ng San Miguel or of Magnolia, which was then Pure Foods, ang tinatao. Pag yung mga ibang games, katulad ng Terra Firma, yung Northport, ang gaganda naman ng games, ang gaganda ng mga players, parang detach yung tao. Parang, hindi ba nyo kilala yung ibang teams nyo? Di ba, exciting din panoorin yung mga Rain or Shine, yung mga Phoenix, yung NLEX, di ba? Mga pala,
maraming uso ngayon yung prayers up palagi. Minsan, nabalian lang ng kuko yung isang player, prayers up na. Minsan, prayers up na ka daw. Sumakit lang yung ngipin, prayers up na. Ito, prayers up talaga. And in all seriousness and with all my heart, with all my spirit, with all my soul, nais kong isama sa prayer one player whom I know will survive or will recover. 2 beses nang pumuputok ang tuhod, yung ACL, sa right knee nitong si Kevin Alas. And there is fear that he might have busted his left knee naman ngayon. So ang lungkot na mangyari sa kanya. And this player, to me, is all heart. Yan ang isa na pinanonood ko palagi kasi talagang, alam mo yun, yung pag naglaro siya, walang pakialam yan. Basag ang ilong, lahat, di ba? Ang dami-dami ng pinagdaanan. Yung wife niya, na napakagandang batang-bata si Selena, nung minsan nagkaroon pa ng early stage cancer, di ba? Na-miss ni Kevin yung SEA Games. Siyempre, he chose family first, lalo na yung wife niya, di ba? Tapos, sa kanya pa mangyari, alam mo yun ang isang ordinary player, ito, pwede mo sabihin ordinary. Ngayon kung sasabihin niya ordinary, one player, or regular, huwag na natin sabihin ordinary pala, sorry. Yung isang regular player mo, sa kanya mangyari, baka mag-suicide yan sa panahon ngayon. Kasi sa panahon ngayon, usong-uso yung depression. Sa panahon ngayon, usong-uso yung sumusuko ka na lang. Iinom ka na kung ano. Di ba merong isa gumawa ng cocktail ng pero yun, ewan ko kung ano pumasok sa utak mo, baka nasa piyan ng demonyo yun. Yung gumawa ng cocktail ng kung ano-ano mga gamot, tapos ininom, gusto yata mag-OD. Huwag natin pag-usapan nyo kasi kalaro ko pa nung araw dito yung kawawa naman. Pero I hope maayos niya yung spirit niya. No? Itong si Kevin, naniniwala ako if there is one player who will make it through, kahit sabihin na nilang career ending to, ilang beses na lang sinabi na career ending. But he always springs back to action. Kaya ako nga, talagang kung prayers up lang, prayers up for Kevin Alas, that he pulls through. I know he will pull through kasi ilang beses na siyang nasubok. And always, no, yung kanyang deep faith, yan yung nagtatawid sa kanya. Yan yung ano ko lang, yan yung, buti naalala ko lang kasi I saw yung isang post dumaan kanina tungkol kay Kevin, mukhang may tama. Ang 40D, tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit. Ang ubo, mabilis lumala, kaya dapat agapan. Dapat New Solmux Advanced Syrup.
May 2 times zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmist Advanced Serum. Unilab yan.